Sa unang tingin, isa lamang itong karaniwang home invasion. Ngunit habang sinusuri ng mga investigador ang pinangyarihan ng krimen, napagtanto nilang may isang malaking kasinungalingan sa likod ng kwento. At nang mabuo ang lahat ng ebidensya, isang mas nakakagulat na katotohanan ang lumitaw. Ang double murder na ito ay konektado pala sa isa pang hindi nalutas na pagpatay. 3 biktima, isang lihim na relasyon at isang planong pinaniniwala ang matagal ng inihanda. Matagal nang kilala ang Walnut Creek bilang isa sa pinakatahimik at ligtas na lungsod sa East Bay area sa San Francisco. Dahil sa mahusay na transportasyon, magandang kapaligiran at mataas na antas na pamumuhay, naging paborito ito ng maraming middle class at mayayamang pamilya sa California. Sa loob ng maraming taon, nananatiling mapayapa ang pamumuhay dito. Ngunit ang katahimikang iyon ay tuluyang nawasak noong gabi ng September 18, 2025. Bandang 11:45 ng gabi, isang tawag ang dumating sa himpilan ng pulisya sa Walnut Creek. Isang lalaki ang nasa kabilang linya, nanginginig ang kanyang boses. Halatang halata ang takot sa bawat salitang kanyang binibigkas. Ayon sa kanya, pagdating niya sa kanyang bahay, nasaksihan niya ang isang lalaking nakasuot ng maskara na sumasalakay sa kanyang asawa at biyanan. Sa kanyang gulat, kumuha siya ng baril at nagpaputok upang hadlangan ang salarin, ngunit hindi niya ito natamaan. Bago niya pa nga ito muling paputukan, nakatakas na raw ang sospek sa likurang pinto ng bahay. Agad na rumuspondi ang mga pulis at dumating sa lugar makalipas lamang ang ilang minuto. Ngunit pagkapasok pa lamang nila sa tahanan, may isang bagay na agad nilang napansin, isang bagay na hindi naman tugma sa salaysay ng tumawag. 2 babae ang nakahandusay sa sahig ng sala. Pareho silang naliligo sa sarili nilang dugo. Pareho silang nagtamo ng malalalim at nakakamatay na sugat sa liig. Mga sugat na dulot na isang matalim na sandata, marahil ay isang kutsilyo. Ngunit ang mas nakakapagtaka, wala namang bakas na matinding pakikipaglaban. Wala ring sinyalis na may katawan na hinila o inilipat mula sa ibang bahagi ng bahay. Buo ang lahat ng pinto at ang bintana, walang palatandaan ng sapilitang pagpasok. At matapos suriin ng mga eksperto ang buong lugar, wala silang natagpuang fingerprint, bakas ng paa o ni isang hibla lamang ng buhok na maaaring magmula sa isang hindi kilalang salarin. Sa madaling salita, batay sa pisikal na ebidensya, tila imposible na may ibang taong pumasok mula sa labas. Ang lalaking tumawag sa pulisya ay ang 43 taong gulang na nagangalang si Wang Chenghao. Ang 2 biktima ay kinilala na ang 41 taong gulang na asawa niyang si Gao Linlin at ang kanyang biyanan na si Cheng Beimen na 67 taong gulang. Habang iniimbestigahan ng mga pulis ang pinangyarihan, napansin rin nila ang maliliit na talsik ng dugo sa katawan at damit ni Wang Chenghao. Ipinaliwanag niya ang mga ito ay mula sa kanyang pagtatangkang iligtas ang kanyang asawa at ang kanyang biyanan matapos ang pag-atake. Ngunit dito na nagsimulang magkaroon ng butas ang kanyang salaysay. Ayon sa mga forensic expert, ang uri ng mga talsik ng dugo na nakita sa kanyang katawan, maliit, pabilog at siksik, ay karaniwang nabubuo lamang kapag ang isang tao ay napakalapit sa biktima sa mismong sandali na matinding pagdurugo mula sa isang pangunahing ugat. Ibig sabihin, naroon siya habang nangyayari ang nakakamatay na pag-atake. At hindi lamang iyon ang nakita ng mga pulis na nakakapagtaka. 2 basyo rin ng 9mm na bala ang natagpuan sa loob ng bahay, sa sahig at sa dingding. Batay sa kailang posisyon at sa anggulo ng pagpasok ng mga ito, lumabas na ang mga putok ay pinakawalan mula sa mataas na anggulo pababa. Isang detalye na hindi tugma sa pahayag ni Wang Chenghao na siya ay direktang nagpaputok raw habang ipinagtatanggol ang sarili sa isang sitwasyon ng kaguluhan at pagkalito. Habang masusing sinusuri ng mga investigador ang bawat piraso ng mga ebidensya, ang mga talsik ng dugo, ang mga basyo ng bala, ang kawalan ng palatandaan ng pagpasok mula sa labas, isang direksyon lamang ang itinuturo ng lahat ng ito, si Wang Chenghao.
Naniniwala ang mga pulis na matapos patayin ang kanyang asawa at biyanan gamit ang isang matalim na sandata, sinadya niyang magpaputok sa loob ng bahay upang palabasin na may naganap na sapilitang pagpasok. Isang detalyadong pagtatanghal ng isang krimen na hindi naman talaga nangyari. Ang mas nakakalungkot sa pangyayaring ito, habang nagaganap ang karahasan sa ibaba, ang 8 taong gulang na kambal na anak na babae na mag-asawa ay natutulog lamang sa ikalawang palapag. Hindi nila alam na sa mga sandaling iyon, ang kanilang ina at lola ay pinagkaitan na ng buhay sa ibaba. Sa loob lamang ng isang gabi, nawalan sila ng kailang ina at nawalan din sila ng kailang lola. Madaling araw ng September 19, 2025, wala pang 24 na oras matapos ang krimen, formal na kinasuhan si Wan Chenhao ng 2 bilang ng first-degree murder. Habang lumalalim ang investigasyon, unti-unting matutuklasan ng mga otoridad na ang kasong ito ay nagtatago ng mas madidilim na lihim, mga ugnayang lampas sa isang tahanan, at may isa pang krimen na nauna rito. Sa paningin ng mga kaibigan at kapitbahay, tila nasa kanila na ang lahat. Isang maayos na pamilya, may matatag na kabuhayan, isang buhay na maaaring kainggitan ng marami. Si Wang Chenghao ay isang second-generation Chinese immigrant. Ipinanganak siya sa Estados Unidos at lumaki sa isang mayamang pamilya. Nagmamay-ari siya ng ilang mga ari-arian at nagtatrabaho bilang isang professional na manager sa isang eksklusibong residential community. Si Gao Linlin naman ay isang may bahay na nakatuon lamang sa pag-aalaga sa kanyang pamilya. Hindi siya nagtatrabaho. Sa halip, inilalaan niya lamang ang kanyang oras sa pagpapalaki ng kanyang 2 anak at sa pagpapanatili ng kailan tahanan. Kasama rin nila sa isang bahay ang ina ni Gao Linlin na si Cheng Beimen na matagal nang tumutulong sa pag-aalaga sa kanyang 2 apo. Ayon sa isa sa mga kaibigan ni Wan Chenhao, siya raw ay isang mabuting tao, may mahabang pasensya, laging handang tumulong sa iba. Hindi raw nito nakita ang mag-asawang nag-away. Sa labas, palagi raw tinatawag ni Wan Chenhao na honey ang kanyang asawa, isang palatandaan ng isang matamis at mapagmahal na pagsasama nila. Mahilig din siya sa mga baril. Mayroon nga siyang malaking koleksyon sa kailang bahay at madalas niya ring isama ang kanyang asawang si Gao Linlin sa shooting range upang mag-practice, isang aktibidad na tila nagpapakita ng kailang pagiging magkasundo at tiwala nila sa isa't isa. Ngunit, ibinunyag din ng kaibigan na mahigit 10 taon nang nakatira ang biyanan ni Wan Chenhao kasama ang mag-asawa. Ayon nga sa kanya, dahil mayaman ang pamilya ni Wan Chenhao, posibleng umano'y medyo minamaliit nila ang panig ng pamilya ng kanyang asawa. Sa kabilang banda, lubos namang ipinagmamalaki ni Cheng Beimen ang kanyang anak na si Gao Linlin. At naniniwala siyang ang kanyang anak ay isang pambihirang babae. Ginagawa nga nito ang pagiging mabuting ina at mabuting asawa. Maaaring dito nga raw nagsimulang mabuo ang mga lamat sa kailang pagsasama. Mga hindi pagkakaunawaan na sa simula ay tila maliit lamang, ngunit sa paglipas ng panahon ay lumaki at lumalim. Ngunit kahit ganoon, hindi pa rin nga raw maintindihan ng kaibigan kung paanong nauwi sa ganitong trahedya ang lahat. Nagtataka nga siya kung bakit nangyari ito. Habang mas lumalalim ang investigasyon ng mga pulis, unti-unti ngang gumuho ang larawan ng isang perpektong pamilya. Ayon sa ilang mga kapitbahay, matagal na palang may matitinding pagtatalo sa loob ng bahay ni Wan Chenhao. Ilang beses na nga raw silang nakarinig ng hiyawan at iyak na nagmumula sa kailang tahanan, mga sigaw na tila nagmumula sa matinding galit at sama ng loob. Sa katunayan, ilang ulit na palang kinailangan ng mga pulis na tumugon sa kailang bahay dahil sa mga alitan. Nang suriin ng mga investigador ang mga rekord ng pulisya, natuklasan nilang mula pa noong 2023, paulit-ulit na palang nagsumbong si Gao Linlin laban sa kanyang asawa dahil sa umano'y pisikal na pananakit nito. Sinabi niya rin na minsan ay sinubukan siyang pigilan ni Wan Chenhao na humingi ng tulong sa mga otoridad, isang palatandaan ng isang taong nagnanais kontrolin hindi lamang ang kanyang asawa, kundi maging ang kanyang kakayahang humingi ng saklolo. Noong January 2024 naman, si Wang Chenghao mismo ang naghain ng diborsyo. Tila handa na nga siyang tapusin ang kailang pagsasama bilang mag-asawa. Ngunit pagsapit naman ng August sa parehong taon, bigla niya naman itong binawi at hindi nagtagal, naiulat naman ang pagbabanta niyang papatayin ang kanyang asawang si Gao Linlin. Ayon sa isa sa mga malalapit na kaibigan ni Gao Linlin,
Matagal na nitong nais makipaghiwalay sa kanyang asawa. Madalas umano nitong ikwento ang bigat ng kanyang buhay bilang may asawa, ang takot, ang pang-aapi, at ang unti-unting pagkawala ng kanyang sarili sa isang relasyong puno ng kontrol. Ngunit may isang bagay na hindi niya kayang bitawan, ang kanyang 2 anak na babae. Para nga kay Gaulinlin, sila ang kanyang buong mundo, ang kanyang dahilan upang patuloy na lumaban at magtiis. Bago pa man nga ang trahedya, nagsisimula na siyang maghanda para sa isang panibagong simula. Nakakuha na nga si Gaulinlin ng kanyang lisensya upang magpatakbo ng isang beauty service business mula sa kailang bahay. Isang paraan upang maging mas matatag at mas independent siya sa hinaharap. Plano niya nang magsimula ng panibagong buhay malayo sa mga sugat ng kanyang kasalukuyang pagsasama. Pero ang isang katanungan ng mga investigador, kung pareho naman pala nilang nais ng diborsyo, bakit bigla na lamang binawi ni Wan Chenhao ang kanyang kahilingan ng diborsyo? Naniniwala nga ang ilan na ang tunay na dahilan ay ang kustodiya ng kailang kambal na anak at ang paghahati ng kailang mga ari-arian. May mga ulat na ayaw raw ni Wan Chenhao na mawala ng kahit anumang bahagi ng kanyang kayamanan at gusto niya ring makuha ang kustodiya ng kailang kambal. Para nga kay Gaulinlin na itinuturing ang kanyang mga anak bilang kanyang mundo, iyon ay isang bagay na hindi niya papayagan. Sa una, marami ang naniniwalang ang alitan sa loob ng pamilya ang pangunahing dahilan ng trahedya. Ngunit, sa mas malalim na pagsisiyasat, isa pang motibo ang lumitaw at sa pagkakataong ito, may kinalaman ito sa isang lihim na relasyon. Natuklasan ng mga investigador na matagal na palang may ibang babae si Wan Chenhao at para sa babaeng ito, tila handa siyang isugal ang lahat, maging ang kanyang pamilya at ang kanyang kinabukasan. Ang babaeng ito ay kinilalang si Wan Yan, isang 45 taong gulang na real estate agent na nakatira sa Oakland, California. Nagsimula ang kanilang relasyon noong huling bahagi ng 2023, sa panahong unti-unti nang bumibigay ang pagsasama ni Wan Chenhao at Gaulinlin. Nagkakilala sila sa pamamagitan ng isang business investment, isang pagkakataong magkatrabaho na nauwi sa isang romantikong ugnayan. Hindi nagtagal, naging magkasintahan ang dalawa. Mula nga noon, madalas na silang magkita at nananatiling malapit sila sa isa't isa. Sa kabila ng katotohanang pareho silang may kani-kanyang relasyon. Ngunit habang lumalalim ang kailang relasyon, walang nakakaalam na may mas madidilim na mga lihim na uusbong sa likuran nito. Mga desisyon at aksyon na magpapabago sa takbo ng maraming buhay. Sa kasong ito, hindi lamang basta kabit ni Wan Chenhao si Wan Yan. Siya ay naging aktibong kalahok sa mga pangyayaring sumunod. Matapos ang pagpatay kay Gaulinlin at Cheng Beimen, kumilos si Wang Yan ayon sa mga bilin sa kanya ni Wan Chenhao. Habang abala ang mga pulis sa pagproseso ng pinangyarihan ng krimen, pumasok siya sa bahay na nagkukunwaring kaibigan at katrabaho ng may-ari. Ang kanyang pakay, kunin ang 2 cellphone na maaaring magsilbing mahalagang ebidensya. Ngunit hindi natuloy ang kanyang plano dahil nahuli siya ng mga pulis sa mismong akto. Pero imbis na tumigil sa kailang plano, kinabukasan ay bumalik siyang muli at sa pagkakataong ito, nahagip siya ng security camera na itinapon niya ang ilang bag na nakolektang ebidensya sa basurahan sa likod ng bahay. Isang desperadong pagtatangka upang sirain ang mga bakas ng krimen. Ngunit may mas nakakagulat pa nga siyang ginawa. 5 araw matapos nga ang pagpatay, dumalo si Wang Yan sa unang pagdinig, ngunit sa halip nga na manatili siyang tahimik doon, nauwi siya sa pisikal na kumprontasyon sa isa sa mga kamag-anak ng mga biktima. Isang eksena ng sigawan at pagtulak na nagdulot ng kaguluhan sa loob ng silid ng hukuman. Kinailangan pang ang mamagitan ng mga ilang opisyal ng korte upang mapaghiwalay ang 2 panig. Noong September 24, formal siyang inaresto. Nahaharap siya sa mga kasong misdemeanor para sa pagsira ng ebidensya, first-degree burglary bilang felony at accessory after the fact. Sa puntong iyon, marami na ang naniwalang sapat na ang mga natuklasan upang ikagulat ng publiko. Isang lihim na relasyon, isang pamilyang nawasak, at isang babaeng inakusahang tumulong sa pagtatangkang sirain ang mahalagang ebidensya ng kaso. Ngunit, para sa mga investigador, pakiramdam nila ay hindi pa iyon ang buong kwento. May isa pang nawawalang piraso ng palaisipan,
At hindi nagtagal, isang pangalan ang muling lumitaw sa kanilang investigasyon, isang lalaking matagal nang patay. At ang mas nakakagulat, lumilitaw na may kaugnayan din ang kanyang pagkamatay kina Wang Chenhao at kay Wan Yan. Habang may lihim na relasyon si Wang Yan kay Wang Chenhao, natuklasan din mayroon siyang opisyal na nobyo. Siya ay si Li Qingli, isang 41 taong gulang na Chinese na nagtatrabaho sa industriya ng logistik. Nakatira si Li Qingli sa San Gabriel sa Los Angeles County sa Southern California. Mahigit 600 kilometers ang layo nito mula sa Bay Area sa Northern California. Dahil sa kanyang trabaho sa industriya ng logistics, madalas siyang bumiyahe sa pagitan ng Northern at Southern California. Dahil dito, naging long-distance relationship ang kailang pagkasama ni Wang Yan. Ayon sa mga kaibigan ni Wang Yan, maayos at matatag naman ang relasyon ng dalawa. Wala silang naaalalang malalaking alitan o seryosong hindi pagkakaunawaan. Kaya naman, nang bigla raw mamatay si Li Qingli, labis umanong naapektuhan si Wang Yan. Ayon sa mga nakakakilala sa kanya, halos hindi siya makabalik sa kanyang normal na pamumuhay sa loob ng ilang panahon. Nawalan umano ito ng ganang kumain, bihira siya makipag-usap at nahirapang ipagpatuloy ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Ngunit, paano nga ba namatay si Li Qingli? Sa loob nga ng mahabang panahon, nananatiling isang misteryo ang kanyang pagkamatay. Bandang 1:37 na madaling araw ng June 8, 2024, tinambangan siya sa labas ng kanyang apartment. Doon na rin siya binawian ng buhay. Walang saksi, walang malinaw na sospek, at walang natuklasang mga ebidensya ang mga investigador na agad na makapagtuturo kung sino ang responsable o kung paano nakatakas ang salarin na hindi man lamang nagiiwan ng anumang bakas. Bakit siya pinatay at sino ang nasa likod nito? Sa loob ng maraming buwan, nananatiling walang kasagutan ang mga tanong na iyon. Halos walang naging proseso sa investigasyon at unti-unti nang itinuring ito ng marami na isa naman itong cold case, isang kasong tila nakalimutan na nga ng panahon. Ngunit, makalipas ang isang taon, isang panibagong trahedya ang muling nagbigay ng direksyon sa lumang investigasyon na ito. Sa simula, walang sino man nga ang nag-isip na may kaugnayan ang dalawang kasong ito. Ngunit habang masusing sinusuri ng mga investigador ang bawat detalye, unti-unti nilang napansin ang isang nakababahalang pattern. Isang pattern na tila nagdurugtong sa dalawang kaso sa unang tingin ay walang kaugnayan sa isa't isa. At sa gitna ng parehong investigasyon, iisang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw, ang pangalan ni Wang Yan. Napansin ng mga pulis na ang pagkamatay ni Li Qingli ay naganap sa panahong lalo pang lumalalim ang relasyon ni Wang Chenhao at Wang Yan. Para nga sa mga investigador, hindi nila ito itinuturing na isang simpleng pagkakataon. Sa halip, nakita nila ito bilang isang mahalagang piraso ng mas malaking palaisipang kanilang binubuo. Batay sa kanilang investigasyon, pinaniniwalaan nilang si Li Qingli ang isa sa pinakamalaking hadlang sa relasyon nila Wang Chenhao at Wang Yan. Ngunit naging mas komplikado pa nga ang sitwasyon dahil hindi kailanman tuluyan tinapos ni Wang Yan ang kanyang relasyon kay Li Qingli. Isang desisyong ayon sa mga investigador ay nagpatuloy sa tensyon sa pagitan ng tatlong taong sangkot sa kwento. Habang lumalalim ang kailang investigasyon, nagsimula ring mabuo ang larawan ng posibleng motibo. Sa pananaw ng mga otoridad, si Wang Chenhao ay isang taong labis umanong mapag-angkin, isang taong nahihirapang tanggapin ang anumang hadlang sa mga bagay na nais niyang makuha. Kasunod nito, sinuri rin ng mga pulis ang kanyang galaw noong June 2024 at dito nila natuklasan ang isa pang mahalagang detalye. Noong June 7, 2024, isang araw bago ang pagkamatay ni Li Qingli, napag-alamang umalis si Wang Chenhao mula sa Bay Area sa Northern California. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang 33 taong gulang na lalaking nagngangalang Pearl. Mahigit 600 kilometer ang kailang nilakbay patungong San Gabriel, ang lungsod kung saan nakatira si Li Qingli. Ngunit hindi lamang ang biyahe ang ikinabahala ng mga investigador. Mas naging interesado sila sa pagkatao ni Pearl. Ayon sa mga rekord ng pulisya, isa siyang dating miyembro ng gang, isang organisasyon na kilala sa pagkakasangkot sa malarahas na krimen. Mayroon din umano siyang mahabang kasaysayan ng iligal na pagmamay-ari ng mga armas at iba pang kasong kriminal. Hindi na rin bago ang kanyang pangalan sa mga otoridad
dahil ilang beses na itong naiuugnay sa mga insidente ng karahasan at droga. Habang masinusuri pa ang kaso, isa pang mahalagang ebidensya ang lumitaw. Napansin rin ng mga investigador ang sunod-sunod na malalaking money transfer mula kay Wang Chenhao patungo kay Pearl. Noong June 2024 lamang ang mismong buwan nga na pagkamatay ni Li Qingli, umabot sa mahigit 10,000 dolyar ang kabuang halaga ng ipinadala niyang pera. Para sa mga investigador, hindi ito mukhang ordinaryong pautang o simpleng tulong pinansyal. Maaari nga itong nagsilbing kabayaran para sa isang partikular na gawain, at ang hinalang iyon ang magdadala nga sa investigasyon sa isa sa pinakamalaking pag-amin sa buong kaso. Noong October 2025, inaresto si Pearl. Sa pag-asang babawasan ang kanyang parusa, nagpasya si Pearl na magsalita. At dito niya nga inilahad ang buong detalye sa mga pangyayari. Ayon sa kanya, siya ay inupahan ni Wang Chenhao upang patayin si Li Qingli. Sa puntong ito, tuluyan na nga nagdugtong ang dalawang kaso. Ayon sa salaysay ni Pearl noong June 7, 2024, siya at si Wang Chenhao ay nagbiyahe papatungo sa San Gabriel. Doon sila naghintay sa labas ng apartment ni Li Qingli. Bandang madaling araw ng June 8, dumating si Li Qingli matapos ang kanyang trabaho. Sa sandaling iyon, ibinigay na nga ni Wang Chenhao ang kanyang hudyat at isinagawa ni Pearl ang pag-atake dito. Matapos ang ginawang krimen, agad silang bumalik sa kanilang sasakyan at mabilis na tumakas ang dalawa mula sa lugar. Sinadya rin nilang umiwas sa mga CCTV at surveillance camera upang hindi matuntun ang kailang mga galaw. Para sa mga otoridad, malinaw nga ang direksyon ng kaso. Ang dalawang insidente, ang Walnut Creek double murder at ang pagpatay kay Li Qingli ay konektado. At sa gitna nga ng koneksyong ito, iisang pangalan ang paulit-ulit na lumilitaw, ang pangalan ni Wang Chenhao. Ayon sa mga investigador, siya ang utak sa likod ng pagkamatay ni Li Qingli, habang ang Walnut Creek case naman, siya mismo ang direktang gumawa ng krimen. At sa pagitan ng dalawang ito, nananatili si Wang Yan, isang babaeng may koneksyon sa parehong panig ng kaso. Noong March 2026, opisyal ngang inanunsyo ng mga taga-usig ng Contra Costa County ang isang mahalagang hakbang. Pagsasamahin nila ang kaso ng pagpatay kay Li Qingli at ang Walnut Creek double murder sa ilalim na nag-iisang paglilitis. Ibig sabihin, iisa lamang ang magiging pangunahing kaso sa korte. Hanggang ngayon ay patuloy pa rin dinidinig ang kailang mga kaso. Si Wang Chenhao ay nahaharap sa 3 bilang ng first degree murder para sa pagkamatay ni Gao Linlin, Cheng Beimen at Li Qingli. Bukod pa rito, may 2 pa siyang kasong may kaugnayan rin sa domestic violence. Ayon nga sa prosekusyon, kung mapapatunayang nagkasala siya sa lahat ng kaso ng pagpatay, maaari siyang mahatulan ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. Habang si Pearl naman ay nahaharap sa 1 bilang ng first degree murder para sa pagpatay kay Li Qingli. Dahil sa kanyang mahabang kasaysayan ng karahasan at ilegal na pag-aari ng armas, inirerekomenda rin ng prosekusyon ang habang buhay na sentensya na walang parol. Samantala si Wang Yan ay hindi pa nahaharap sa kasong pagpatay, ngunit hindi ibig sabihin nito ay malaya siya sa kaso. Kinasuhan nga siya ng mga kasong may kaugnayan sa kanyang mga ginawa matapos ang krimen. Ayon sa prosekusyon, siya ay ang taong tumulong sa pagtatago ng krimen at nagbigay ng tulong matapos ang pagpatay. Kung mapapatunayang nagkasala siya sa lahat ng kasong ito, maaari siyang mahatulan ng 5 hanggang 15 taong pagkakakulong. Ngunit kahit tapos na nga ang mga isinampang kaso, ang epekto ng trahedyang ito ay hindi pa matatapos sa loob ng korte. 3 buhay ang nawala at ilang pamilya ang tuluyang nawasak. Matapos ang trahedya, nagsagawa ng fundraising ang pamilya ni Gao Linlin at Cheng Beimen. Ang layunin ay hindi lamang para sa libing at legal na gastusin, kundi para rin sa pangmatagalang suporta at counseling ng mga batang naulila. Mahigit 400 katao ang nag-ambag para sa kampanyang ito at sa loob lamang nga na maikling panahon na abot nila ang target nilang pondo. Ngunit kahit napunon na ang material na pangangailangan, nananatili ang emosyonal na sugat. Isang sugat na hindi madaling maghilom. Maraming salamat po sa panunood ng kwento ko sa gabing ito. Kung nagustuhan niyo po ang aking kwento, pwede niyo po ba akong bigyan ng isang like at mag-subscribe na rin po kayo kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na kwentong krimen.
Ako po si Denise at see you in my next video.